Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa bansang Pilipinas at buong sangkatauhan sa mga OFW. Ito muli ang salita ng dakilang Diyos Sama na may likha ng mundo. Ang lahat ng mga taong nagdudulot ng kasamaan sa lupang ito na kanyang nilikha ay parurusahan niya na. Ang mga sakim sa pera, mga sakim sa kayamanan, mga sakim sa kapangyarihan. Ito ay sa taong ding ito ay bibigyan niya na ng parusa. Kung sa tao pa, ang karma ay dating na sa kanila. Kaya kayong mga tao na nanalig sa kapwa-tao, huwag niyo silang asahan ng lubos-lubusan. Ang asahan niyo ay ang Diyos na nagbibigay halaga sa bawat tao. Pero may mga taong nagbabaliwala sa Diyos, lalong-lalo na ang mga sakim sa pera at namumuno sa mga bansa o sa mga bansa ng mundo ay mga sakim. Kaya ang sabi niya, may kanya-kanya talaga ang gana ng bawat tao, lalong-lalo na ang gumagawa ng kasamaan sa mundo ito. Kayong mga tao sa Pilipinas, ay mag-ingat na kayo dahil marami talagang panganib na darating sa mundo ito. Lalo na itong bansang Pilipinas ay ang namumuno ay nandun sa kanila ang pasimuno ng kaguluhan. Silang gumagawa ng batas, sila din ang sumisira ng batas. Kung sa batas ng tao ay nakakalusot kayo, pero sa batas ng Diyos ay di kayo makalusot. Dahil ang Diyos ay maghahatol na. Hatulan na kayo sa inyong ginawang kasamaan. At akala niyo yung pera na naging gahaman kayo sa pera. Kaya nang sinasabi sa yung mali-malitang pera sa pag-control o sa anomalya ay basura. Talagang sinabi ng Diyos, ang lahat ng ganyan talagang magiging basura na at hindi nyo pa kinabangan. Ang inyong mga kaluluwa ay madadarang talaga sa dagat-dagat ng apoy impyerno. Kaya kayo mga tao, huwag kayong pumares kanila. Dahil yan talaga ay magkakaroon ng tinatawag na karma. At sinasabi niya rin sa akin, ang kanyang boses ay binubulong sa akin na walang makakapigil sa kanyang gobyerno at sa kanyang pag-ahari. Dahil siya nga ay nagsawa na sa sobrang kasama ng tao. Pero ang Diyos dito sa lupa ay uupo na muna si Sara Duterte bilang huling presidente sa bansang Pilipinas. At pagkatapos si Sara Duterte ay wala nang magiging presidente pa. At doon na papasok ang tinatawag na gobyerno ng Diyos, ang divine government, sapagkat kahit sino mong mamuno dito sa bansang Pilipinas o sa panig ang mundo ay laging may kumukontra, may kumakalaban. Kaya nagkapasya ng Diyos at talagang ang buong mundo ay pamunuan niya na upang wala na maging hadlang sa bawat pamumuno ng Diyos dito sa lupa. Kaya paalam sa inyo, pero ito dinatain ko sa Kanya na lagi kong hiniling sa Kanya na ang bansang Pilipinas ay ingatan, ilayo muli sa pandemya, ilayo sa mga itong tagutom na ito, at higit sa ilayo sa gera. Kaya ngayon, hanggang ngayon, ang bansang Pilipinas ay meron pa rin kapayapaan kahit paano. Pero ang bansang Pilipinas naghihirap ngayon, kahit di pa dapat itaas yung mga produkto ng langis, ay nagtataas na. Dahil sa tinatawag na nga kasakiman, kasibaan sa pera. Kaya ang kasakiman sa pera ay hintayin nyo lang ang ganti sa inyo ng Diyos na lumikha ng mundo ito. Kaya magandang araw sa inyo lahat, bansang Pilipinas, at mabuhay ang tumangkilik sa katuhan ng Diyos na dakilang lumikha ng mundo ito. Mabuhay kayo, lalo na mga hinirang na pinarating sa akin. Mabuhay kayo na walang hanggan. 10 na yung light angkan. Maraming salamat sa inyo. At higit sa lahat, maraming salamat ng dakilang Diyos na makaparin sa lahat. Na ako'y pinagbibigyan nyo ng bansang Pilipinas. Inad nyo sa gera, pero bagkos itong mga paghihirap namin na sobrang taas bilihin, tapusin nyo na po. Nang magsagayon
ay kami kunin nyo na. Kung saan ang tungo nyo sa inyong paghahari, kunin nyo na ang mga taong narapat sa iyo. Kaya maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos, puri-puri ang dakilang banal ng pangalan, magpakailan-kailanman. Pinupuri kita ng walang hanggan.